February 6, 2022, this is a very special day. Amen? It's a day of worship, it's a day of communion, and it's a day of preparation for something big or bigger na ibinibigay sa atin ng Panginoon para sa darating na mga araw. From where I stand, ako po'y nagagalak. Sa bawat isa sa inyong dumating dito, wow, dumarami na po tayo ng dumarami, and I'm sure it will get better sa mga susunod na mga araw. Ako'y nananalangin na talagang makakakita tayo ng renewal sa darating na mga panahon. Lalong-lalo na papasok tayo sa tinatawag nating 52 days of renewal o pinamagatang rise and build. Rise and build. For this morning, I'd like you to read with me ang Matthew chapter 5, 13 to 16. Na part of this ay napakinggan na ng iba sa inyong nag-aaral sa Zion Institute of Leadership. Na ganito po ang sinasabi ng verse na to. You are the salt of the earth. But what good is salt if it has lost its flavor? Can you make it salty again? It will be thrown out and trampled underfoot as worthless. You are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. No one lights a lamp and then puts it under a basket. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. And then verse 16, let's read this all together. In the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, iniaalay po namin sa inyo ang pag-aaral na ito at pakikinig ng inyong banal na salita. Dalangin ko ang iyong Holy Spirit ang kumausap sa amin, magbukas ng aming puso, mag-empower sa inyong lingkod upang tunay namin na matanggap ito at maitaas ang pangalan ng aming Panginoon Hesus lamang. Amen and amen. Mas magandang paalala po natin sa ating mga sarili, mga minamahal, kung anong klaseng mundo mayroon tayo. Itong sanglibutan na kung saan tayo inilagay ng Diyos, sanglibutan na ating ginagalawan, ito po'y mundo na nabubulok. A world in decay. Ito yung mundo na punong-puno ng kadiliman. Ito yung mundo na punong-puno ng disasters, ng disease, ng destruction, at ng kamatayan. Nais ko lamang pong banggitin muli itong sample ng kabulukan at kadiliman ng ating sanglibutan. Some of you have read and have heard ang pag-suicide ng isang beauty queen. Si Chesley Christ ay isang Division 1 athlete. Naku, malaki po yun. Siya isang abogado. Tapos nagkamit pa siya ng MBA sa Wake Forest University, then became a civil litigation attorney doing free service pro bono work to reduce sentences sa mga nabilanggo. She won the Miss USA pageant in 2019 and earned top 10 spot sa Miss Universe competition on the same year. She then became a correspondent for entertainment news program Extra. Wow. And then last Sunday, the other Sunday, according to police, siya'y lumukso sa isang Manhattan building. 60 stories ang building din, but I think she was on the 27th. And was pronounced dead sa lugar na iyon. Sabi ng isang araw ng medical examiner, she died by suicide. And she was only 30 years old.
Bakit? Sa isa sa mga sinulat niya, nakalagay ang ganitong comment. Why work so hard to capture the dreams I have been taught by society to want when I continue to only find emptiness? Ba'y nagpapagod at nagpapagal ka para makamit mo yung isang pangarap? Ito po'y sinulat ng isang Miss USA, isang attorney, isang MBA graduate, isang TV correspondent. Bakit ka nagpapakapagod at pagkatapos nito, at the end of the day, parang ungkag, wala pa ring laman? We sympathize with the parents, the families, the friends of this dear lady. Pangalawang sample ng kadiliman at kabulukan ng ating lipunan ay ang political turmoil sa iba't ibang lugar, lalong-lalo na sa Pilipinas. Kausap ko ng ilang mga bishop, pati na Roman Catholic bishop, nung isang gabi, ang hirap makipag-usap. Mas madali pang paniwalaan ng mga tao ang kasinungalingan na ikinakalat ng mga paid trolls. And they seem to be dominating yung electoral process natin. And of course, sample, ang digmaan po ay nandyan na sa loob ng maraming panahon at magkakaroon pa rin ng ikatlong digmaang pandaigdig sa darating na mga araw. Pero nung maglagay po ang Russia ng about 100,000 soldiers sa boundary nila ng Ukraine, nang ibig sabihin ay balak niyang lumusob dito, nako, isang malaking issue sa North Atlantic Treaty Organization at saka United States, sapagkat ang una po, ang invasion could affect global order. Yung mga powers, makaka-apekto po sa pagbalanse ng kapangyarihan sa mundo. Pangalawang, invasion could spark a wider war. Kung halimbawa, mapasok niya ang Ukraine nang walang kalaban, alin ang susunod na bansa na papasukin ng Russia? Poland? Czechoslovakia? At pag napansin niya na hindi nakialam ang United States at nagpabaya katulad ng ginawa nila sa Afghanistan, lalong lalakas ang loob ng Russia. Ang John Hopkins University po came out with a report ukol sa ginawa ng mga bansa noong pandemic. Ang comment ng isang Christian leader, nung mabasa niya ito, sabi niya, lockdowns do not work. It does not take a rocket scientist to understand that. Never in the history of mankind have we locked down the healthy people. We have quarantined the sick, yes, if needed, but not the healthy. Can you imagine, ni-lockdown natin pati yung malulusog? Hindi pa kalabas? Sabi pa ng comment ng studies that the lockdowns had many negative effects. Halimbawa, including increase in drug overdoses. Yung mga addict, pag nasa bahay, nag-iisa, mag-overdose yan eh. Domestic violence. Hindi naman dating nagsasama ng matagal ang mag-asawa. Ngayon, nagsasama, eh di nagkakaalitan. Ay, nako.
suicides, as well as devastating impact on the economy and the education of children na matagal nang wala sa school. Ang sabi ng mga teachers, okay, nagtuturo sila online, pero hindi nila alam kung sinong gumagawa ng assignment at kung nakikinig ba talaga. O nasa harap ba ng computer at the same time nanonood ng Netflix. By not being able to go to parks, can you imagine, ang daming park ng Valenzuela, hindi namin mapasukan. Nandun kami sa Clark Parade Grounds nung isang araw, nung Martes. Can you imagine, pinuntahan kami ng security guard, sabi, bawal ang bata. And beaches and lockdowns, people gathered in more confined places. Confined sila sa bahay. Silang nagtitinginan doon at pagkatapos ang buntong hininga nila hindi mapigilan, hindi naman sila nakamas sa loob ng bahay. Di ba? It's a dark, dark world. At sa ganitong eksena, sinasabi ng ating Panginoong Yesus mismo sa kanyang mga disciples, you are the salt of the earth. You are the light of the world. So how can we be that salt and light? Number one, kilalanin mo sarili mo. Know who you are. Let's know who we are. Ito pong Sermon on the Mount, mga minamahal na mga kapatid. Isa sa pinakasikat na sermon sa buong sanglibutan na naibigay ng isang religious teachers. The best of the very best. Pero kung babasahin mo ito, alam mong hindi magagawa ito ng ordinaryong tao sapagkat ito'y sinabi ng ating Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad. Nung magsimula ang sermon sa Matthew 5, His disciples gathered around Him. So it's about the disciples. Sabihin mo nga sa iyong katabi, abay, ukol pala ito sa atin. Para sa iyo pala to. Bessie, sabihin mo. And He began to teach them. Ano pang katunayan na ito'y para sa mga disciples? God blesses those who are poor and realize their need for Him, for the kingdom of heaven is theirs. So dalawang bagay po kung sino tayo. Pag iniisip natin ang mensaheng ito, number one, sino ka ba? You are a child of God. We are children of God. Hallelujah. Tayo'y mga anak ng Diyos. Minsan nakakalimutan natin Nakakalimutan natin na tayo'y mga anak ng Diyos kasi bakit yung mga taong sinasabi natin hindi tunay na mananampalataya o followers, bakit yung problema nila katulad din ng problema natin? So sometimes we forget. Nakakalimutan natin ang the greatest privilege na binigay sa atin ng Diyos. Sabi nga sa Matthew 5, if you are kind only to your friends, how are you different from anyone else? Even pagans do that. But you are to be perfect, even as your Father. And then in Matthew 6, na kinote nila ay dito ay ang parallel account sa Luke. Sa Matthew 6, sabi ng Panginoon, nung ituro niya ang disciples' prayer, pag kayo'y manalangin ganito, Our Father. Reminder mga kapatid, samantalang iniisip nyo ang napakadakilang mga statement na ito ng ating Panginoon Jesus, you are salt of the earth, you're light of the world. First, you must know that you are children of God. And secondly, that you are citizens of heaven.
Not only that are we children, pero sapagkat tayo nasa mundong ito po, tayo ginawaring citizens ng kaharian. Sapagkat ang mundong ito ay meron lamang dalawang kaharian. Ang kaharian ng Diyos at ang kaharian ng Diablo. Sino sa inyong naniniwala na dapat sa kaharian kayo ng Diyos? Siyempre, wala namang pipili sa kabila, di ba? Di ba? We are citizens of heaven. Wow! Sa mga kapwa ko, mga Pilipino, akala mo dati dalawa lang ang citizenship mo. Yung may edad na katulad ko, yung Filipino citizenship at saka yung senior citizenship. Di ba? Meron pa palang isa. Citizen of the kingdom of God or heavenly citizen. Amen? So even if you're not senior, know that you have double citizenship. Kaya lang yung pagiging heavenly citizen natin, hindi pwedeng ipang-libre at pang-discount sa mga tindahan. Ano? Iyan ang kwan natin. Paano natin sinabi to? Alam po natin ang Matthew 6:33. But seek first the kingdom of God. Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. So dapat ilagay natin ang sarili natin sa tamang pananaw, sa tamang pundasyon. Know who you are. Pag nakalimutan mo na yan, baka kung ano lang ang iyong gagawin at kung sino-sino lang yung sasamahan. At mababago, maduduling ang iyong paningin at masisira ang iyong pananaw, ang iyong kaisipan. Remember? Anak ka ng Diyos. Citizen ka ng kaharian ng Diyos. And secondly, know what you are. Ano ka ba? Ano ba yung tungkuling iniyatang sa iyo ng Diyos na dapat lagi mong iniisip? Bilang anak ng ating Ama nasa langit, bilang tagasunod ng ating Panginoong Yesus, as disciples of the Lord Jesus, tayo po inilagay niya sa mundong ito. Sa gitna ng mga taong mahal ng Diyos, sa gitna ng mga taong for whom Jesus died. That we are here for a reason. Hindi lamang para tayo'y maghintay sa rapture o maghintay na pumunta ng langit. Alam ko namang hindi kayo naghihintay pumunta ng langit eh. Di ba? Yung iba nga sa inyo, kung ano-ano ng karamdaman, pagkatapos hindi na makatayo, pero sabi niya, ayaw ko munang pumunta ng langit. Di ba? So you're here for a reason. Ulitin po natin kung sino ka at kung ano ka. I mean, sa sanglibutan ito, una, you are the salt of the earth. Tayo ang asin ng sanglibutan. Pangalawa, you are the light of the world. Tayo ang tanglaw, liwanag ng sanglibutan. Yun pong salitang pagkagamit ng ating Panginoon, yung salitang, you are the salt, you are the light, definite article. Nang ibig sabihin, kayo ang asin, walang iba. Kayo ang ilaw, walang iba. Katulad ng sinabi ng ating Panginoon, I am the way, nang ibig sabihin, walang ibang daan. Definite. Nang ibig sabihin, hindi umaasa ang ating Panginoon na yung kapitbahay mo na hindi mo naman kasama sa discipleship o yung ibang mga tao dito ang bright nila, ang yayaman nila, hindi yun. Ang sabi ng Panginoon, you, the citizens of the kingdom, the children of God, the followers of Jesus, walang iba. You are the light. You are the salt. Si Lord walang ibang inaasahan, kundi ikaw lamang. Sabihin mo, wow, bigat pala nito.
lagpasan ko ang problema ng Pilipinas. Di ba? Wow. You are the salt of the earth. What does it mean? Ano bang ibig sabihin nito? But what good is salt if it has lost its flavor or saltiness? Meron pong dalawang gamit ang asin. Meron pang, pwede mo pang dagdagan, pero gusto ko lang pong i-highlight ito. Una, it adds flavor. Di ba? Sino sa inyo ang naniniwala na masarap ang sabaw pag tamang timpla sa asin? Kahit sa mga diabetic, parang hindi mahigop ang sabaw pag walang asin. Pinirito mong isda, walang asin. O yung sunny side up ng fried egg mo, walang asin. Salt adds flavor. Nang ibig sabihin, ikaw, disciple ni Jesus, ikaw na anak ng Diyos, ikaw na miyembro ng kaharian ng Diyos, citizens of the kingdom, ikaw ang dahilan bakit maganda pa rin tumira sa mundong ito, because you add flavor to the life of this world. You make it livable. You make it habitable. And then, it prevents decay. Ito pong pumipigil para anumang bagay na nilagyan ng asin ay hindi mabulok. Tulad ng isda, yung panahon po na yun na walang refrigeration. Nakadepende sila sa asin, di ba? Ilagay mo sa tabi ang isda na walang asin, na hindi nalinis. Iwanan mo after 2 days, pasok ka ng kwarto mo. Wag kwarto. Di ba? Masisira, mabibilasa. Ganon din ang mga karne. Yan ang pumipigil para hindi mabulok sa pagkabulok ng mga gamit ng mga karne. Nung sabihin ng Panginoong Jesus that you are the salt of the earth, sinasabi ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesus, ikaw ang dahilan, inilagay kita dyan para hindi tuluyang mabulok at masira ang lipunan kung saan kita inilagay. Tanggalin mo ang mga tunay na anak ng Diyos. At mga citizens of the kingdom, lalong bibilis ang pagbagsak at pagbaho ng sanglibutan. Sino sa inyo ang nagsasabi ng amen? Totoo yan. Di ba? You are the light of the world. What does it mean? You are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. Hindi ka pwedeng itago. No one lights a lamp and then put it under a basket. Meron ba nagsisindi ng ilaw noong unang mga panahon? Wala naman pong electricity. Pagkatapos mong sindihan, dapat ilantad mo. Sino ba naman ang nagsindi ng ilaw na pagkatapos ay nilagay sa isang basket? Kaya hindi na magliliwanag sa kapaligiran. Wala pong ganon. Instead, the lamp is placed on a stand where it gives light to everyone in the house. Kaibigan, because you are the light of the world at ikaw ay nagniningning, may pag-asa ang mundo sapagat narito tayo. Amen? Ang lipunan ay di tuluyang mabubulok. Ang sanglibutan ay di tuluyang magdidilim sapagat ng daming liwanag, tanglaw na inilagay ang Diyos sa ating kapaligiran. Ikaw yon. Tayo yon.
Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nang ibig sabihin, hindi tayo huwag nating itago ang ating liwanag, huwag nating pabayaang madamage ang ating liwanag. Dapat nakalantad ang ating buhay, kagaya ng sinabi sa verse 16. In the same way, let your good deeds shine out for all to see. Sa ibang translation, kung saan ko na-memorize, let your light so shine before man, that they may see your good works and give glory to your Father in heaven. Good deeds, good works. Some of you are very good on this. Ang ating church nagsusumikap sa mga nangailangan ng ating church, mga nagkasakit, hindi lamang natin idinalangin, ginawan pa natin ng mabuti. Hingi pa sa inyo, kahit hindi nyo kailangan yung pinadala namin sapagkat kayang-kaya naman yung bumili. Pero nung pinadala namin ito sa inyo, ba'y tumanglaw lumiwanag ang iyong mukha. Inilagay mo pa sa Facebook at nagpasalamat ka. Yeah, good deed shines. Yan po ang natin. Dapat magningning, makialam, makibahagi. Huwag tayong parang mga bituing walang ningning. Amen? Dapat maka-star tayo Sabihin mo sa katabi mo, ikaw ay isang bituin na talagang nagniningning. This is the way to glorify and honor God. Know who you are and know what you are. And thirdly, know how to be salt and light. Dapat malaman mo, paano ba ako talagang magiging asin na medyo talagang may alat at liwanag na nagniningning? Paano? That is the $100 question. Nung bata pa ako, $64 question lang expression. Kaya lang mababa ng halaga ng mga pera ngayon, kaya ginawa ko ng $100 question. Know who you are to be salt and light. Let me explain this further. Number one, by connection to the Lord. By connection to the Lord. Dapat konektado ka. Dapat may relasyon ka. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang tunay na liwanag ng sanglibutan ay ang Panginoong Yesus. Ang sabi po sa John 8:12, sinabi po yan sa atin. John 8:12, anong sabi? When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of light. Na parang sinasabi ng ating Panginoon, ako ang tunay na liwanag, malaking liwanag ng sanglibutan, pero sinishare ko ito sa inyo. May sishare ko lang liwanag nito sa inyo para maging liwanag ka, ay kung konektado ka sa akin, kung may relasyon ka sa akin. At alam po natin kung paano magkarelasyon sa ating Panginoon Jesus sa John 1:12, di ba? Anong sabi ng John? But all who believed Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. Sa sino mang tunay na nanampalataya kay Jesus at tumanggap sa Kanya, sila lamang ang binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Sino po sa inyong tunay nang tumanggap na nanampalataya sa Panginoong Jesus? Pumalakpak nga po kayo. In other words, nagkaroon po tayo ng relasyon sa Panginoong Jesus by faith. It's not our work. And it is our choice. It's by choice. Nung tawagin niya tayo, narinig natin ang message, nag-decide ka, ito na talagang para sa akin. Si Jesus namatay para sa akin. Binayaran niya ang kasalanan ko. Sa Kanya lamang matatanggap ang kapatawaran at ang isang bagong buhay. So by connection, number 2,
by correction from the Word. Yung una, connection with the Lord. Pangalawa, correction from the Word. Pwede kayong humawak sa inyong upuan. Kasi medyo parang itong salitang correction ay medyo ibang dating, ano? Di ba? Huwag kayong maglagay ng bulak sa inyong mga tenga. Pakinggan niyong mabuti to. Kailangan ko to, kailangan natin ito. Remember, it's not correction from the pastor, it's correction from the Word. Ang salita ng Diyos ay hindi lang makapangyarihan, pero ito'y nagiging patnubay natin sa isang mundo na napakadilim. Hindi ba yun ang sinasabi natin sa isang kanta na batay sa 119, Psalm 119, verse 105? Di ba? Thy word. Hindi pa, teka muna. Baka, Pastor, kumakanta ka ba o nagre-recite? Ano sabi? Your word is a lamp to guide my feet and a light for my way or for my paths. Of course, memorize niyo yun sa kanta sa King James Version. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Nang ibig sabihin, pag nasa iyo at pinapatubayan ka ng salita ng Diyos, ito ay magiging ilawan sa iyong paanan at tanglaw sa iyong dadaanan. Nang ibig din sabihin, pag ang salita ng Diyos ay malayo sa iyo at hindi gumagabay sa iyo, ikaw ay naglalakad ng walang tanglaw, ng walang ilaw, ng walang liwanag. At ang mangyayari nun, matitisod ka, matutumba ka, maliligaw ka, lalakad ka sa kadiliman. Diba? Pero hindi lamang po yun. Sa John 15:3, sa isa sa pinaka-favorite nating metaphor or figure of speech na ginamit ni Jesus, ang sabi niya, you are already clean because of the word I have spoken to you. Nung tanggapin nyo, nung marinig nyo, tanggapin ang aking salita, nalinis kayo. At ang paglilinis ng salita o sa inyo ay powerful. Mas powerful pa sa inyong favorite dishwashing liquid na naglilinis ng inyong mga plato. Ito'y isang apoy with cleansing power. Kung ikaw ay gagamitin ng Panginoon, kaibigan, kailangan ikaw isang malinis na sisidlan o daluyan. Ito pong linggo ito, kahapon, ngayon, sa darating na mga araw, ay linggo ng pag-evaluate, pagsusuri ng buhay, pag-aayos para tayo maging handa na gamitin ni Lord sa ating Rise and Build campaign. At ayon din po sa message na to, sa week of evaluation, kailangan natin ng diagnosis ng ating mga buhay and healing and cleansing. Makakatulong po sa iyo ang ilang mga katanungan. Number 1 na katanungan, nawalan ba ng bisa ang asin at di na magamit marumi dahil nabasa? Nawalan na ba ng bisa ang buhay mo dahil narumihan? Pangalawang katanungan, napundi ba ang ilaw o off and on? Alam mo yung bumbilyang napundi o kaya napupundi, nag-go off and on? Ayaw kong tingnan. Naduduling ako. Meron bang mga Kristiyanong napundi ang ilaw?
O minsan naman ay aandap-andap hanggang sa tuluyan ng mawalan ng liwanag? Aminin. Meron ka bang nagagawa nitong mga nakaraang araw na medyo natakpan ang liwanag? May dilim ba ang isang bahagi ng buhay mo? What is it in your life that is really in need of healing and deliverance? Ano bang bahagi ng buhay mo na kailangang hipuin ng Panginoon at pagalingin at kailangan talagang palayain ng pangalan ng ating Panginoong Yesus? At pangapat na katanungan, what is it in your life that is in need of cleansing and renewal? Ano bang bahagi ng buhay mo na kailangan talagang linisin at kailangan talagang baguhin, i-revive ng ating Panginoon? Ito bang pandemic na ito ay nagpalamig sa iyo? Ito bang pandemic na ito ay nagpahina sa iyo, hindi lamang sa katawan mo dahil ikaw ay na-COVID? O pati spirituality mo ay nanghina sapagkat hindi ka natulad ng dati na talagang in love na in love. Naku, hindi ko lang pero pinost naman ni Pastora Divine picture ng mga taong nanonood ng sports game, winter, punong-puno na ng yelo ang kanilang katawan, pero nandun pa rin sila sa stadium. Kung gano'n ang mga Kristiyano, palagay ko, laging puno ito. Di ba? Magliliwanag tayo, di ba? And of course, by compassionate action, hindi natin masyadong mabibigyang din ito, mga minamahal na mga kapatid. Pero nais ko lang kayong hamunin na talagang makibahagi. Talagang magkakaroon tayo ng matinding paglilingkod, paggawa sa ating Panginoong Yesus nitong darating na mga araw. Nasabi ko minsan, nung magkaroon ng bagyong Odette noong December, daming nawasak sa Visayas at saka sa Mindanao. Hindi naman ako taga Visayas at Mindanao. So wala akong ginawa. Ang ISIS sa Middle East, yung terrorist group, napatay ang leader nila nung isang araw. Actually, nung mahuhuli na siya, pinasabog niya ang bomba sa kanilang kinalalagyan at namatay siya pati pamilya niya. Pero ang sabi ng mga analyst, ang ibig sabihin na revive ang ISIS. At ang gawain nito. Middle East yun, sa Syria yun, hindi naman ako taga doon. Ba't ko pa sasabihin ito, di ba? Nagkaroon po ng major winter storm sa United States last week. 100 million Americans ang affected. 20 states in Middle America ang affected. Ang hirap. Hindi naman ako nakatira sa Middle America Kahit nga sa California, hindi ako nakatira Nasa Pilipinas ako. So maybe wala akong dapat gawin. Alam mo, pag wala tayong ginagawa sapagkat hindi naman nangyari sa iyo at saka sa pamilya yon, delikado. Baka mangyari sa atin katulad ng ginawa sinabi ni Martin Niemöller, nung sa Hitler ay nagsisimula na niyang angkinin ng Germany at simula ng digmaan. Sabi po ni Martin Niemöller na isang Christian leader, first they came for the socialist, but I did not speak out because I was not a socialist. Then they came for the trade unionists, and I did not speak out because I was not a trade unionist. Then they came for the Jews, and I did not speak out because I was not a Jew. 6 million Jews ang pinatay. Then,
ang mga Nazi soldiers came for me. By that time, wala nang natitira para magsalita. Isang panawagan. Tayo po'y tumayo. Isang panawagan na maging mabisa ang ating buhay. Na maging maningning ang ating mga bituin. Na magkaroon uli ng flavor ang ating pagiging asin. That today in the coming days, makisbahagi ka sa mga leaders natin at sabihin, anong aking pwedeng gawin? Paano ako pwedeng maghanda? Paano ko matatamo ang kalinisan at kagalingan at katuwiran? How can God use me in the coming days? Isang panawagan for you to rise. Ano man ang kinasadlakan mo? Ano man ang naging komportable mong buhay, God is asking you, rise. Rebuild. And this week is a week of preparation. Mamaya sa communion, meron prayer akong i-introduce para sa iba sa inyo. But for now, pwedeng sabihin mo kay Lord, Lord, gusto kong maging mabisa ang buhay ko. Gusto ko pong magliwanag ang aking buhay. Gusto kong gamitin mo ako sa darating na mga araw. Lord, gawin mo po yun sa akin, sa mga kapatid na itong nandito at sa kanilang mga tahanan. Amen.